bawat sulok ng palengke, may kwentong sumisigaw ng pagsusumikap at pagpapakumbaba. Kilalanin si Ramon, ang tindero ng gulay na tila karaniwang tao sa paningin na marami. Ngunit sa likod ng kanya simpleng ngiti ay nagkukubli ang kwento ng isang tagumpay na binuo mula sa pawis, pangarap at pananalig. Paano nga ba nagawang higitan ni Ramon ang lahat ng kahirapan at panlalait upang maging inspirasyon, hindi lamang sa kanyang bayan kundi sa mga taong minsang hindi naniwala sa kanya? Halina at tuklasin ang nakakaantig na kwento ng gulay na sariwa hindi lamang sa paningin kundi pati sa puso ng bawat bumibili. Sa ilalim ng araw na tirik, isang lalaking nangangalang Ramon ang abala sa pagbabantay ng kanyang gulayan sa palengke. Sa kabila ng init at alikabok, hindi maikakaila ang kasiyahan sa kanyang muka habang inaayos ang mga sariwang gulay sa kanyang pwesto. Ang kanyang gulayan ay kilalang kilala sa buong bayan dahil sa kalidad ng mga produkto at ang kanyang pagiging masayahin at mapagpakumbaba sa pakikitungo sa mga tao. Dito tayo. Ayoko doon sa kabila. Hindi na masariwa. Bulong ng isang ginang sa kasama nito. Tinutukoy nito ang malaking gulayan sa kabilang pwesto. Bagamat kapareho ng kay Ramon ang paninda sa kabilang pwesto, ay hindi pa rin tama na siraan ito. Kuya, ito ngang sayote. Bago ba to? Opo, bago po yan lahat. Araw-araw pong ubos ang gulay ko. Kaya naman araw-araw din siyang bago. Buti pa yung iyo. Doon kasi sa kabila, luma na ang mga gulay. Ang iba pa naninilaw na. Reklamo nito. Nagkibit palikat na lamang si Ramon. Hindi naman kasi siya pwedeng makisawsaw sa paninda nito. Kuya, ito ngang sayote 3 kilo. Wika ng ginang at inabot ang napiling sayote. Kulang pa. Kuha ka pa isa. Wika naman ni Ramon habang binabalot ang pinamili ng ibang customer. Kuya, sa kalabasa, pwede pa kalahati lang? Tanong naman ng isa pang ginang. Ay, pwede po. Masaya namang wika ni Ramon sa mamimili. Nay, ano po sa inyo? Tanong ni Ramon sa matandang namimili pa. Iho, ang sibuyas ba magkano ang kilo? 50 lang po, Nay. Mura-mura. Wala na bang tawad yan? O sige, 40, Nay. Okay na po ba? Ay siya, okay na okay. Kaya dito ako nabili Mabait ang tindero. Bola pa ng matanda kay Ramon. Araw-araw ay aligagang-aligaga si Ramon sa pagtitinda ng kanyang mga tindang gulay. Marami kasi ang bumibili sa kanya dahil sa bagsak presyo ito. Isang hapon, habang inaayos si Ramon ang mga talong, kamatis at sitaw, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Ramon? Ikaw ba yan? Tanong na isang lalaki na may suot na mamahaling relo at branded na damit. Paglingon ni Ramon, nakita niya si Arnel, ang dati niyang kaklase noong high school. Si Arnel ang isa sa mga pinakamatalino noon sa klase at laging ipinagmamalaki ng kanilang guro. Ngunit may reputasyon din itong mayabang at mapangmata. Uy, Arnel! Kamusta ka na? Bating ni Ramon habang ngumiti ng maluwang. Sa kabila ng pag-uugali nito, ay masaya itong makita ni Ramon. Ilang taon na rin kasi siya nung lumipas, kaya naman makakita lamang siya ng kabatchmate niya. Mapa-elementary man o high school ay masaya na siya. Mabuti naman, sagot ni Arnel habang mabilis sa sinipat ang itsura ni Ramon mula ulo hanggang paa. Ikaw, eto ka pa rin pala. Dito ka pa rin pala sa palengke. Ano nga ulit trabaho mo? Nagbabantay ng gulay? May halong pangungutya ang tono niya.
Inaangat pa nito ang tabing ng kanyang gulay para tignan ang ilalim nito. Bahaga namang nahiya si Ramon sa kinilos ito. Ang kaninang purong saya na makita ito ay napalitan ng pagsisisi kung bakit niya pa nga ba ito pinansin. Dati pa man ay masama ng ugali nito dahil may kaya ang pamilya at sunod lagi sa uso ang mga gamit ito noong nag-aaral pa lamang sila. Mahilig rin ito mambuli ng kaklase. Madalas sa ginagamit ito ang kanyang yaman para magkaroon ng kakampi sa bawat pangaasar niya. Ngunit ni minsan ay hindi ito naging tunay na kaibigan ni Ramon. Madalas kasi siyang lapitan nito, hindi para pahiramin ng magagandang bagay, kundi para kutyain ang kanyang bag, sapatos at lalong-lalo na ang kanyang lumang uniform. Isang beses na rin na sumugod ang kanyang ina noong siya'y nag-aaral pa lamang. Ngunit dahil nga sa impluwensya ay hindi na nag-atubili pa ang magulang nitong pumunta. Ang guro na mismo ang kumausap sa kanyang ina na tila ito ang magulang. Sa huli, hindi din nila nakuha ang hustisya na gusto nila. Dahil ang tanging bukang bibig lamang ng kanilang guro ay, pagpasensyahan na lamang po dahil spoiled sa bahay. Masama man ang ugali ni Arnel ay hindi nagtanim ng galit si Ramon dito. Oo nga at naiinggit siya sa mga magagandang gamit nito noon, pero hindi nito minsan na naisip na magalit dahil may mga bagay ito na wala siya. Bagkus ay nangarap ang batang Ramon na maabot at magkaroon ng mga bagay na katulad ng gamit ito galing sa kanyang mga pinaghirapan. Mayroon ding araw kung saan pinahiram ito ni Arnel ng PSP na kalaunan ay ginamit niya para akusahan ito magnanakaw. Sumama ang loob ni Ramon noong panahon na iyon, lalo na nang kumalat sa klase na isa siyang magnanakaw. Ngunit na marinig ang usapan ni na Arnel at ng mami nito isang beses nang mapadaan siya at nagbubulungan ang mga ito, ay naintindihan niya na. Oo nga at spoiled ito, kaya ganoon na lamang ang ugali. Ngunit may mas malalim pa palang dahilan. Dahil nga nasa trabaho ang mga ito, kaya naman kulang sa atensyon ang batang si Arnel. Ang pambubuli sa kanya ay isa na lamang sa mga way nito para makakuha ng atensyon galing sa iba. Naging kasiyahan ng batang si Arnel ang approval ng iba na hanggat naririnig niya ang pangalan niya ay masaya siya. Tama man o mali ang nagawa niya. Oo, dito ako nakapwesto. Nag-aalaga ako ng sariling gulayan at binebenta ko rito. Kaya naman kahit papaano, nakakatulong din sa pamilya. Napakunot ang noon ni Arnel. Talaga? Akala ko naman noon may balak ka maging engineer o kahit anong professional. Sayang naman Ramon. Tignan mo ko, kakauwi ko lang galing Amerika. Manager na ako sa isang malaking kumpanya doon. Alam mo, hindi na uso ang pagiging magsasaka ngayon. Baka gusto mong maghanap ng mas matinong trabaho? Wika ni Arnel sa mayabang na tono habang ifiniflex pa ang mamahalin niyang relo. Dati rin kasi nagkaroon ng aktibidad sa kanilang paaralan kung saan magsusuot ka ng uniforme ng gusto mong propesyon. Isa si Arnel sa nakilahok noon kahit na pinagtawanan siya nito dahil kulang siya sa budget, kaya ang suot niya ay helmet at damit ng kanyang tito na construction worker. Dahilan na lamang ni Ramon noong siya ay tinanong kung bakit ayon ang kanyang suot ay dahil bilang engineer, iikot siya sa site kung saan itatayo ang isang building na nag-udyok sa kanyang mga kaklase para palakpakan siya. Ngumiti si Ramon kahit ramdam niya ang sakit ng mga salita ni Arnel. Bawat trabaho naman ay marangal, Arnel. Ang mahalaga, masaya ako sa ginagawa ko at wala akong inaapakan tao. Hindi mapigilan ni Arnel ang tawa. Naku naman, Ramon. Kung masipag ka lang noon sa pag-aaral, baka may maganda kang opisina ngayon. Tignan mo naman na sarili mo.
Baka ikaw pa nga ang bibili ng gulay sa mga kagaya ko balang araw. Biglang tumahimik ang paligid nang marinig ito ng mga taong nakapaligid. Nakatingin sila kay Arnel na tila hindi alintana ang epekto ng kanyang mga salita. Isang matandang babae ang lumapit sa pwesto ni Ramon. Anak, bibili ako ng talong at kamatis. Parati talaga akong bumibili sa iyo kasi alam kong laging sariwa ang paninda mo. Wika nito at diniinan pa ang bawat salita para marinig na mayabang na si Arnel. Salamat po, Aling Nena. Sagot ni Ramon habang binabalot ang gulay. Paborito niyo po yung talong galing sa bagong ani. Nagulat si Arnel nang makita kung paano purihin ng mga tao ang gulay ni Ramon. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pagtangkilik dahil sa kanilang kumpanya. Kahit na manager siya, ay ni minsan hindi siya napansin o napuri lamang ng mas mataas sa kanya. Habang abala si Ramon sa pagtuloy sa kanyang mga suki, napansin ni Arnel ang bagong dumating na itim na SUV na pumarada sa tapat ng pwesto. Bumaba mula rito ang isang lalaki na kasuot ng simpleng polo na mukhang may mataas sa katungkulan. Sir Ramon, nakuha na po namin ang report ng ani. Napakaganda po ng resulta. Sa susunod na buwan, madadagdagan ng delivery natin sa mga supermarket. Sabi ng kagalang-galang na lalaki. Agad namang napalingon si Arnel kay Ramon. Tila nabibingis sa kanyang naririnig. Tinignan niyang muli ang itsura ni Ramon at tila ito isang gusgusi na tindero. Kaya naman takang-taka ito sa sinasabi ng lalaking mukhang galing pang opisina. Ngumiti si Ramon at tumango. Salamat, Leo. Siguraduhin lang nating lahat ng produkto ay kalidad. Alam mo naman ang pangako natin sa mga customer. Nalaki ang mata ni Arnel sa narinig. Sandali, Ramon. Ikaw ang may-ari ng mga gulay na to? At ikaw din ang nagde-deliver sa mga supermarket? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Arnel. Hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Tumawa ng mahina si Ramon. Oo naman, Arnel. Mula sa maliit na taniman, nag-expand ako. May mga sakahan na ako sa 3 bayan at may contract farming na rin ako hawak. Marami din akong trabaho na tinutulungan pero mas gusto ko pa rin dito sa palengke kasi dito ako nagsimula. Wika nito habang nagpupunas ng kamay gamit ang basahan. Halatang nahihiya si Arnel. Pasensya na, Ramon. Hindi ko alam na ganito na pala ang narating mo. Akala ko kasi. Naputol ang kanyang sinasabi dahil sa bigat na sitwasyon. Ngumiti lang si Ramon at tinapik si Arnel sa balikat. Walang problema, Arnel. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang landas sa buhay. Ang mahalaga, natuto tayo at nagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ikaw, kamusta ka naman sa Amerika? Ano na ang plano mo rito sa Pilipinas? Nagbuntong hininga si Arnel. Sa totoo lang, Ramon, medyo mahirap doon. Maraming bayarin at kahit mataas ang sweldo, halos wala ring naiipon. Kaya nga bumalik muna ako rito para magpahinga at mag-isip ng bagong plano. Nahihiyang wika nito, umaasa na baka matulungan ni Ramon. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Sabi ni Ramon. Baka may maitulong ako sa iyo, lalo na kung tungkol sa negosyo. Dagdag pang wika nito habang inaayos ang mga gulay. Pinunasan din nito ang pinaglalagyan ng kanyang mga paninda. Mapapansin na sa lahat ng tindahan doon ay kay Ramon ang pinakamalinis at pagandang kulay ng mga gulay. Hindi makapaniwala si Arnel sa narinig. Ang dating kaklase na minaliit niya ay ngayon ang nag-aalok ng tulong sa kanya. Napayuko siya at nagsabi, Salamat, Ramon. Ang laki ng respeto ko sa iyo ngayon.
Sana mapatawad mo ko sa mga nasabi ko kanina at noon. Humalakhak naman ng malakas si Ramon. Oo nga at masama ang loob niya dito noon, ngunit malaman lamang na nagsisisi na ito ay masaya na si Ramon. Kahit kailan ay hindi kinaya nitong magalit ang lubos sa isang tao dahil alam ni Ramon ang mga bagay na pwedeng pagdaanan habang nagsisikap kang maabot ang iyong mga gusto. Wala yung kaibigan. Ang mahalaga, pareho tayong patuloy na nagsusumikap at natututo sa buhay. Sagot ni Ramon habang inabot ang kamay kay Arnel. Mula noon naging malapit ulit sina Ramon at Arnel. Si Arnel ay natuto mula sa pagpapakumbaba at determinasyon ni Ramon. At sa tulong ng kaibigan, unti-unting nabuo niya ang sarili niyang negosyo. Si Ramon naman ay patuloy na nagpapakumbaba. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsusuot ng mamahaling damit sa palengke ay para maramdaman ng kanyang mamimili at niya mismo sa kanyang sarili kung anong pakiramdam ng mga taong nasa paligid niya. Mula noon ay mas lalo pang dumami ang suki ni Ramon. Nagkaroon din sila ng sariling negosyo ni Arnel kung saan siya ay nag-invest at naniwalang makakamit nito ang kanyang pangarap na gustong gawin ng hindi namomroblema sa gastusin. Nalaman din ito ng kanyang mga dating kaklase na kumukutya sa kanya. Nang hingi ang mga ito ng tulong na bukas ang palad niya namang dininig. Sa dulo ng lahat, naging inspirasyon si Ramon hindi lang kay Arnel kundi sa buong bayan na nagpapatunay na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa anyo ng trabaho kundi sa puso at sipag na inilalagay sa bawat ginagawa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!